experienced Filipino ang mga kinukuha ng mga employer dito sa United Arab Emirates na nanggagaling sa Pilipinas. So katulad nitong susunduin natin ngayon dito sa Dubai Airport Terminal 1, gustong-gusto ng mga employer talaga na alam na nila agad ang gagawin papunta dito sa United Arab Emirates. Yung hindi na iti-train, alam mo yun, so kung ikaw may experience ka sa mga hiring na meron kami na hinahanap sa Pilipinas, mabuting isend nyo sa amin ang yung CV. So ngayon, tatanungin din natin yung employer at yung tao na susunduin natin ngayon kung kamusta ba yung experience niya sa pag-process natin ng mga documents from the Philippines sa United Arab Emirates sa pagkuha ng OWA, OEC at PIDOS. So let's go! So guys, finally nandito na rin po si Miss Lizelle sa United Arab Emirates. So welcome po sa UAE. So kamusta naman po ang biyahe? Okay naman po. Okay naman Yes po. Okay. By the way, Miss Lizelle, paano niyo po muna kami nakita? Or kayo po ba nakita or yung employer niyo? Yung employer ko po, siya pong naghanap. Siya yung nagganap. Yes Okay. po. So ano po yung magiging trabaho niyo dito sa United Arab Emirates? Cleaner po. Cleaner po. Totoo po yan Yes po. Saka ganda-ganda niyo po yan. Tapos kung cleaner kayo, totoo po. Cleaner po. Pero may experience naman po kayo sa pagiging cleaner before. Yes po. Yeah, okay. So, syempre, kadalasan tanong ng mga Filipino na gusto pumunta dito sa United Arab Emirates is immigration natin sa Pilipinas. So, kamusta po ang immigration? May questions pa ba sa inyo? May question siya kasi last time may offload ako na history. Pero naayos naman dahil sa tulong ng agency. Walang kahasil-hasil. Okay, so tanungin muna natin si Madam kung bakit siya na-offload last time. Ano po ba yung ginawa niyo? Nag-ano din po ba kayo? Nag-tourist kayo papunta dito? Or meron kayong employment visa tapos binook ng ticket papunta dito sa United Arab Emirates? Na-offload ako kasi tinuris ako ng employer ko parang madalian. Tapos yun, kaya hindi pumasa. Hindi nag-work yung kaya Grabe. na-offload. Kaya na-offload. Okay, nung tinurist kayo papunta dito, ano yung mga questions sa inyo sa immigration? Ang dami. As in, sa sakit ulo mo. Yung exam sa school, mas malala pa doon. Like, anong question po ba yan? Nakakakaba. Marami kung anong gagawin, kung sino ang nag-sponsor, kung may pera ka, kung ang dami-daming question. Basta, hindi ko na ma-remember yung iba. Okay, so nung in-offload kayo ng immigration, ano yung naramdaman nyo? Napakasakit. Alam mo yung luha mo na tutulo na lang siya na, oo, basta masakit. Parang mas masakit pa sa masakit. Masakit pa sa nakapag-break. Oo. Yeah. Kasi yung pera, labas, alam mo yung gastos, and then yun pala offload. So sino po ang gumastos? Si employer naman. As employer. So medyo hindi po masakit sa inyo. Parang kasi, syempre, mabait si Si employer. Kaya ayaw ko din kahit na ganun. Pero, syempre, ayaw kong, alam mo yun. Oo, nangihinayan pa rin kayo sa pera na ginastos. Pera din yun. Oo, totoo. Grabe, pero ganun talaga yung nagiging problema ng mga Filipino papunta dito sa United Arab Emirates. Pag tinuris kasi talaga, parang 80% to 90% ma-offload, especially kung meron po ba kayong history na nag-OFW na kayo before? Yes po. Yeah, that's the thing. Ang nangyari, pumunta ako dito, hindi by agency. Parang tourist. din. And then pagbalik, naging employed na. So, big question, doubt na sila. Yes, kasi uulitin ulit yung ginawa nyo di ba? Pero mas okay naman talaga na ginawa natin yung katulad nito na legal way na may OEC ka na. Yan ang pinakamaganda, di Yes ba? po. Kasi hindi ka na magpapa-verify ngayon sa consulate kasi meron ka ng OEC ngayon. As in po, legal lahat. Yeah. As in. Kung uuwi ka man sa Pilipinas, walang problema, pwede kang bumalik. So, balik manggagawa lang ang kukuhanin, no? Yes po, yes po. So, nakikita ko sa mukha ni ate na sobrang saya niya talaga ngayon kasi talagang legal ang ginawa natin. Merong OWA, may OEC, may PIDOS, di ba? Pero, syempre, for sure, hindi pa rin mawawala yung kaba ni ate na pumunta siya ngayon sa immigration, di ba? Parang wala naman. Parang, naman. oo, parang ano talaga, okay ako Confident kasi. na confident ako kayo. kasi alam ko na legal ako. Yes, Yun. tama naman. So yun yung maganda kasi talagang si ate is confident. Kasi kadalasan sa mga nagiging client namin, kinakabahan pa rin no, baka mamaya ganito. Kasi pag na-offload ka na before, pagkatapos ngayon, pupunta ka sa immigration, isa second immigration ka ulit Basta ako, confident ako kasi yung nakakausap ko sa agency, parang ano naman sila yung porsigido na kailangan yung offload ko mawala at saka yung sigurado sila na makakapasok at makakapasok ako sa Dubai.
at least si agency natin sa Pilipinas din talagang pinapalakas yung loob nyo. Kasi May totoo naman talaga, Yes oo. Tapos, pero sinecond immigration kayo kasi kinlear ang offload record Yes nyo. po, yes po. Yeah. Normal yun. Normal yun, Yes po. oo. Kasi yung iba, akala nila pag sinecond immigration, akala nila tatanungin ulit sila na kung ano-ano. Pero hindi naman po ganun, no? Hindi naman. So guys, naririnig ko, tumatawag na yung kanyang sundo. Kasi nga, anong oras na rin? It's 10:36 p.m. na. And also, jet lag pa to si ate. Di Okay ba? naman po. Okay naman po. Pero this time, walang tanong-tanong. Kasi may Wala po. OEC. Walang tanong-tanong. Except lang yung sa, syempre, may offload, tapos may kunting fill up, then wala na, walang question. Ang question lang is anong oras yung departure at saka yung, ganun lang. Easy as that. So, ano naman yung mga hinanap sa inyo ngayon na documents? Saan? Sa Sa immigration, immigration sa Pinas. OAC, PIDOS, yung OWA, yung sa DMW, lahat yon lahat. yung sa government na sa Documents documents sa Pilipinas. At yun na nga, kompleto si ate doon. Yes! So, congratulations po and welcome po sa Dubai. Ulit po ba? Dubai po ulit kayo dati? Yes po. Yeah, so yun naman kasi talaga. So, welcome po kayo ulit dito sa Salamat United po. Arab Emirates. At Salamat sana, po. yeah, mas maging okay kayo ngayon. Pero before, bakit ba po na kayo umuwi? Kasi alam mo yung mafe-feel mo yung homesick na sa 6 na taon, parang gusto mo munang i-relax yung katawan, gusto mo makasama yung pamilya mo, yung anak mo. Kaya nakapag-decide mo na ako na mag-stay ng kahit until 1 year, nangyari din naman. So 1 year kayo sa Pilipinas. Almost. Oo, so medyo matagal din. Medyo matagal. Pero still, talagang sinulit ni ate. Pero ito, paano nyo nakita yung employer nyo? Yung employer ko siya dati. Tapos may kumpanya siyang tinayo, kaya ayun, kinuha ako ulit. Okay. So it means magandang performance ni ate. Yun na. Napakagaling nyo po pala talaga kasi talagang sa employer nyo, kinuha kayo Hindi para magtrabaho naman, sa pero kanila. ginagawa lang natin yung trabaho natin na ano yung pwede nating ibigay sa kanila. At least man lang masuklian yung kabutihan ng madam ko. Pero ano po hindi naman po kayo katulong dyan. Hindi naman. Okay, very good po. Kasi guys, pagkatulong ang magiging trabaho nyo dito, so legal way din tayo, dadaan po yung sa tadbir. Yes po. So dadaan siya kasi dun sa recruitment agency natin sa Pilipinas, ito kasi is for skilled worker lang. Yes po. So, under the company. So, kiniklear ko lang po yun kasi ayaw namin yung mapapahamak kayo, mapapahamak Yes. kami, mapapahamak ang lahat. So, dun tayo lahat ginagawa May natin assurance to. talaga Yeah. ang agency. Yeah, so everything is legal po tayo. So, marirecommend nyo po ba kami sa mga taong yung may mga employer na dito pagkatapos pupunta sa United Arab Emirates? Siyempre naman po, marirecommend kasi as in, sila, legal, lahat. Wala kayong magiging problema. Yeah. So, thank you so much po, Miss Lizelle. At sana, katulad nito, hindi na kayo masyado ma-homesick ngayon kasi ito na naman tayo. Siyempre, andito na naman kayo, magiging OFW na naman kayo, malayo sa pamilya, pero ginagawa natin lahat para sa ating pamilya naman talaga, Yes di po, ba? yes po. Okay, so thank you so much po, Miss Lizelle. And Pwede pa shout out. Sige po, shout out niyo po. Sir Alejandro Fritos. Salamat po sa iyo, sir. Siya po yung tumulong sa akin Yeah. para mag-contact yung employer at saka yung dito siya. Yes. Nandito siya. So, yan yung nagagawa kasi marami po tayong mga sales. Meron tayo sila Ate Ann, sila Ate Joanne, sila Mariso. Sir Alejandro. Yeah, so si Sir Alejandro ang nag-process ng documents ni Miss Lizelle papunta dito. So, nakakatawa naman. Satisfied po kayo kay Mr. Alejandro? Yes po. Yeah, okay. So thank you so much po sa lahat ng manonood at kayo kung meron na kayo employer, kontakin nyo kami, kontakin nyo Sir Alejandro, si Ate Ann, kung sino mga salesperson na meron tayo para i-assist kayo. So talaga mga professional naman din po talaga Yes sila, po, no? napaka-respectful, basta tinatanong niya kung ano yung mga dapat gawin, tapos mahinahon lang. Walang madalian. Oh, yeah. Walang Talaga every procedures talagang Yes, sinasabi sa inyo step para by step. Step by step, yeah. Okay, so thank you so much po. Welcome po sa Dubai. So sana po maging okay kayo. Update nyo lang po kami anything happens. Ano ba? thank you. Yeah, thank you po. Bye-bye po. Sige po, bye-bye. So ngayon, hanapin naman natin yung ano niya. Yung susundo. Okay na ba? Sige po. Sige po. Thank you po. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Hey! Are you an employer here in United Arab Emirates and planning to hire a staff from the Philippines to United Arab Emirates? Take advantage of our promotion right now for no expense to get
people from the Philippines to United Arab Emirates. I'm telling you, employers or company doesn't have expense at all. So, why not call us and send us message on our WhatsApp or any of our social media platforms, and we're gonna help you.